Pinakamataas po na pagpupuri at pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, wala pong iba sa ating napakabait na Diyos lamang. Ang buhay nagpapupuli ng dubling paggalang, respeto sa ating minamahal at inagalang na mga magulang natin sa ating mahal na Panginoon. Kailanman mga kapatid, hindi natin makakalimutan ang kanilang mga pagpapalang mga pag-aaral, pagtuturo sa mahal na gawain ito sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay pinagpala ng ating mahal na ating pong nakilala ang ating napakabait na Diyos at siya po ay ating pinaglilingkuran hanggang sa panahong ito. Pagpalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. Ako pinagpapabot po ng magandang gabi na rin po sa mga beloved children, ating beloved pastor, Almeida family po. Maging po sa mga manggagawa sa basa ng ating dakilang Diyos sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Dick. Hallelujah. Maging po sa mga manunugtog, mga awit, walang sawa po nagpapaghamit sa gawain ng ating mahal na Panginoon Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Magandang kayo po mga kapatid sa lahat po na narito. Hallelujah. Batihan, baguhan o bagi po sa ating bisita po, ating mga kapatid from Lagunoy. Magandang gabi na po sa pangalan ng ating mabait na Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Dahil po sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, dahil po sa Kanya, tayo po ay nagpagpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kapuri-puri po ang gawa ng ating mabait na Diyos sa bawat buhay natin. Everybody say, praise the Lord. Dahil po sa ating napakabait na Diyos, tayo po ay nakapagpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Isang mabuting bagay po yan. Everybody say, amen. Isang mabuting bagay po sa isang tao na nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat karamihan po sa tao sa ngayong kapanahonan, halos po ang kailangang oras, ito po ay ginugugol na po sa kailangang sariling kaisipan. Ganun po ang ating buhay noon. Ganun po ang ating kaisipan noon. Subalit ngayon, tayo po ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat ang mga bagay na mga gawaing sanlibutan, kaisipan sanlibutan, kabalisahan ng sanlibutan, ating pong napagtagumpayan. Yun po ay hindi dahil sa ating lakas, hindi po dahil sa ating karunungan, hindi po dahil sa ating mga plano, kundi ating pong napagtagumpayan ang mga bagay na yan at ating pong naisagawa na pagsikapan, paglingkuran ang ating mabait na Diyos, yun po ay dahil sa pangalan po ng ating buhay na Diyos. Amen po ba? Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang kapurihan ay sa ating dakilang Diyos lamang. Basahin po natin ang talatang 1 Korinto, 15:57 hanggang po 58. Dito po sa aklat ng unang Korento, Kapitulo 15, ang talata ay talatang 57 hanggang 58. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Salamat po sa pagkabasa sa salita ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Salamat, datapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po mga kapatid ay naranasan nila Apostol Pablo ng mga taga-Korinto. Bakit po nila nabanggit ang talatang ito? Naroon po ang kailang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa kabila po na kailang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, naroon po yung naranasan nila. Yung mga bagay-bagay na mga gawa ng kalaban upang sila po mga kapatid ay harangan ng kalaban ng ating mabait na Diyos upang hindi maging matagumpay sa kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Ganoon din po sa ating kapanahonan ngayon. Kung hindi tayo samahan ng kapangyarihan ng ating mabait na Diyos, hindi po natin maipagpapatuloy gawin na tayo po ay magpatuloy sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Subalit, salamat sa ating napakabait na Diyos. Siya po ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan po ng ating mahal na Jesucristo. Everybody say amen. Sa pamamagitan ng pag-ibig, kapangyarihan ng ating buhay na Diyos, tayo po ay nakapagpapatuloy kung paano po naranasan ng mga unang Kristiyano, nila Apostol Pablo, ng mga taga-Korinto. Naranasan nila ang tunay na tagumpay dahil naranasan nila hindi sila pinababayaan ng ating mahal na Panginoon.
Kaya gano'n lamang po yung kanilang pasasalamat at kanila pong naramdaman na nagbibigay sa kanila ng pagtatagumpay. Walang iba ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Ganoon din po sa ating kapanahunan. Nagi po tayong matagumpay. Ating pong naipagpapatuloy paglingkuran ang ating mabait na Diyos. Ating napaglabanan ang mga harang ng kalaban ng ating mahal na Panginoon. Ating pong napagtatagumpayan dahil sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Hindi po dahil sa ating malakas, hindi po dahil sa ating karunungan, hindi pa rin pwedeng sabihin tayo ay matagal na sa gawain ng mahal na Panginoon. Tayo po ay nananatili dahil ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay, walang iba ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Naranasan natin sa ating buhay na hindi tayo kailanman pinababayaan ng ating mabait na Diyos. Kaya po ang sabi sa 58, kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Iba say, praise the Lord. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag. Saan po tayo maging matatag? Saan po tayo wag makilos? Doon po mga kapatid, sa turo at aral na ating natanggap galing sa ating napakabait na Diyos, ating naranasan ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa bawat buhay natin. Naranasan natin yung mabuting bagay na hindi natin piling makalimutan. Anong mabuting bagay? Mayroon preba at ebidensya ng ating Diyos na pinaglilingkuran, totoo at buhay. Mayroon tayong natanggap sa Kanya isang biyaya na hindi natin makakalimutan. Pinatunayan ng mabait na Diyos sa ating buhay na siya ay totoo. Iba na say, praise the Lord. Naramdaman natin na siya ang nagpapatatag sa atin. Naging matagumpay ang ating buhay dahil kasama natin ang ating mabait na Diyos. Pinatutunayan niya na siya ay totoo, buhay. Ating naramdaman na kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya na pagsabi niya, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Bakit po mayroon talata nito? Sapagkat ang kalaban ng ating mabait na Diyos, 24 hours. Ibalik sa amen. 24 hours, hindi po tayo tinatantanan ng kalaban ng ating mabait na Diyos. 24/7. Ibalik sa praise the Lord. Tayo po ay hindi tinatantanan, hindi po tayo iniwalayan ng kalaban ng ating napakabait na Diyos. Palagi po yan nakabuntot sa atin, palagi po tayong binabantayan ng kalaban ng ating mahal na Panginoon. Sabi po sa Banal na Kasulatan, ang kalaban ng ating mabait na Diyos, ito ay parang yung umuungal, humahanap ng masisila niya. Sino po ang binabantayan niya? Sino po ang sisilain niya? Yun pong masikap, naglilingkod, nagsisikap na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun po ang binabantayan niya ng kalaban ng ating mahal na Panginoon. Kaya ano pang sabi dito? Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Ano ang gawa ng ating mabait na Diyos sa bawat buhay natin? Pinatunayan niya sa ating buhay na tayo po ay kinahabagan ng ating napakabait na Diyos. Naranasan natin na buhay ang ating mahal na Panginoon. Mayroon tayong mga patotoo. Everybody say, praise the Lord. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon, na huwag kayong makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Ito po mga kapatid, ang bilin sa atin ng ating mahal na Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Sino po ang nakakaranas nito? Alam natin na yung ating ginagawang ito ay may kabuluhan, nararapat, kalugod-lugod sa paningin ng ating mabait na Diyos. Amen po ba? Tayo po ang nakakaranas nito. Tayo po ang nakakaramdam nito na yung ating ginagawang paglilingkod sa mahal na Panginoon, ito po ay may kabuluhan, kalugod-lugod sa paningin ng ating mabait na Diyos. Everybody say amen. Hindi walang kabuluhan ang ating ginagawang ito. Sabi nga sa patotoo ng ating mga kapatid kanina, hindi kami magbibigay ng atensyon sa mahal na gawang ito, wala kaming bayad. Pero kami ay narito dahil nais namin iparating sa inyo ang aming natanggap na libre, ibahagi namin sa inyo ng libre kung kayo'y sumampalataya at magsumunod
sa kautusan ng mabait na Diyos, kayo rin ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Iba rin say amen. Ito po ay ating naranasan. Sa unat dalangin po ng ating beloved pastor, doon sa mga naatasan sa banal na gawain ito, ipinangaral ang banal na salita ng ating mabait na Diyos. Sinamahan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Naranasan natin ang saganang gawa ng ating mabait na Diyos. Iba rin say amen. Naranasan natin ang masaganang gawa ng mabait na Diyos sa bawat buhay natin. Ano ang saganang gawa ng mabait na Diyos sa ating buhay? Mula noon hanggang ngayon, naranasan natin ang saganang pagpapala, saganang biyaya na nanggagaling sa ating buhay na Diyos. Anong saganang pagpapala? Pinalaya tayo mga kapatid sa magawa ng masasamang bagay. Pinalaya tayo ng ating mabait na Diyos sa mga kabalisahan. Iba rin sa amen. Pinalaya tayo sa mga takot na ating naharapin sa mundong ito. Pinalaya tayo ng ating nakapakabait na Diyos sa mga bagay-bagay na sa sanlibutan ito na ang tao ay halos mawala sa sarili. Subalit tayo ay pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Ang ating natanggap ng gagaling sa ating buhay na Diyos, yung pag-asa ng ating Diyos na pinaglilingkuran, totoo at buhay. Hindi tayo kailanman iiwanan, hindi tayo kailanman pababayaan ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Saganang gawa ng ating mabait na Diyos. Even say, praise the Lord. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Ano po ang sabi sa Filipos 1:10? Basahin po natin talata na yan. Filipos, Kapitulo 1, versikulo 10, sabi, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating kilalanin ang mga bagay na magagaling. Iba say, praise the Lord. Ating kilalanin ang mga bagay na magagaling. Ibig sabihin, huwag nating kalimutan. Iba say, praise the Lord. Huwag nating kalimutan ang mabuting gawa ng ating napakabait na Diyos sa bawat buhay natin. Inyong kilalanin, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Saganang gawa ang ating natanggap sa ating mahal na Panginoon. Yung pagbabago ng ating buhay, yung pag-asa nating natanggap galing sa ating buhay na Diyos, binigyan tayo ng pangunawa ng ating mahal na Panginoon, binigyan tayo ng pagkatakot sa ating napakabait na Diyos, yung karunungan na ating natanggap galing sa ating mahal na Panginoon. Yun po ay lahat nasa atin. Ang kapurihan ay sa ating dakilang Diyos lamang. Inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling. Iba rin say, praise the Lord. Upang kayo'y maging matapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Bakit po tayo tinawag dito? Iba rin say, praise the Lord. Bakit tayo tinawag dito? Upang tayo po mga kapatid ay makaranas ng tunay na magaling na bagay na ang magaling na ito ay walang iba. Yung nanggagaling sa katwiran, nanggagaling sa ating buhay na Diyos, yung pagkatakot galing sa ating mahal na Panginoon, yun po ang pinakamahalagang bagay na ating natanggap. Magaling na bagay na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Iba na say amen. Upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Dito po tayo mga kapatid, pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Na huwag tayong mahiwalay, huwag nating iwanan, tayo ay magpatuloy, anuman problema, pagsubok ang ating hinaharap, huwag tayong bumigay. Magpatuloy tayo sapagat ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran, sagana sa kagandahang loob, kailanman hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Hindi liko ang Diyos upang limutin niya ang inyong gawa at ang pag-ibig na iyong ipinakikita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo sa Kanya. Iba rin sa amen. Hindi liko ang mahal na Panginoon. Iba rin sa praise the Lord. Ito po ay hindi mauwi sa walang kabuluhan. Yung naturuan at ito po ay isinapuso, pinaglingkuran niya ang mahal na Panginoon ng buong puso, buong isip, buong lakas na paglilingkod sa Kanya. Doon siya pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Iba rin sa amen. Ito ang nais ng ating mahal na Panginoon na matanggap ng bawat isang mananampalataya na ating kilalanin ang magaling na bagay
upang tayo ay maging tapat hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat tapat ang pangako ng ating mabait na Diyos. Hindi liko ang ating mahal na Panginoon. Basahin po natin Hebreo 6:10 hanggang 11. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 6, versikulo 11, 10 hanggang 11. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig ng inyong pinapakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo sa 11. At ninanasan namin ang mga bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating mabait na Diyos. Brother, say, praise the Lord. Naunawaan ba natin, mga kapatid, yung ating binabasa? Sundan po natin at ito ay ating pakinggan. Bulay-bulayin po natin. Sapagat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Kanino po tayo naglilingkod dito? Hindi po kung kanino man. Amen po ba? Hindi po tayo naglilingkod dito sa tao. Ang ating pinaglilingkuran dito ay walang iba, ang ating Diyos na buhay. Paano po natin pinaglilingkuran ang ating mahal na Panginoon? Siya ay ating pinaglilingkuran, siya ay ating sinasamba, walang iba, sa pangalan ng ating buhay na Diyos. Ibalik sa amen. Hindi niya lilimutin ng mahal na Panginoon. Ipinapakita natin sa ating mabait na Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya. Ito po ay nakalagay sa Banal na Kasulatan. Hindi liko ang mahal na Panginoon upang limutin niya ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan. Hindi po yan makakalimutan ng ating mahal na Panginoon. Kung ang tao, kapag mayroon ginawa sa atin na mabuti, yun po ay hindi natin nakakalimutan, pero darating ang oras na yun po ay makakalimutan ng tao. Ibalik sa amen. Pag oras na tayo ay nagkamali, gumawa ka man ng 10 bagay na mabuti. Pag nagkamali ka ng isa, lahat po yan useless lahat. Pero sa mahal na Panginoon, kapag tayo nanatili, nagsisikap, sumusunod, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, gaano man tayo mga kapatid, naroon ang ating pagkakamali, pag nakita ng mabait na Diyos na tayo po ay may pagsisikap na muli, nanumbalik, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, tumitiwala sa Kanya. Ang lahat ng ating kasamaan, papawiin ng ating mabait na Diyos at tayo ay muling tunay na iibigin, yayakapin ng ating mahal na Panginoon. Yun ang nais ng ating mabait na Diyos na ating maramdaman. Hindi yan kakalimutan ng mahal na Panginoon. Ipapakita niya muli kung gaano niya tayo iniibig. Ibalik sa amen. Hindi yan makakalimutan ng mahal na Panginoon ang iyong gawa at ang pag-ibig na iyong ipinakikita sa Kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Ibang say, praise the Lord. Sa ikalulubos ng kanyang pag-asa hanggang sa katapusan, ganoon po yung ating ginagawa ngayon. Ang magtiis hanggang sa wakas, siyang makakakita sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung pong ating paglilingkod sa ating napakabait na Diyos, hindi po ito mga batid suntok sa buwan na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Iba rin sa amen. Hindi po ito mga barabarang paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Sapagkat ang pagkapili sa atin ng mahal na Panginoon, totoong tayo po ay pinili at kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Wala po tayong plano na sa ganitong edad tayo po ay magkita-kita dito. Subalit, ang lahat ng bagay na ito ay pawang kalooban ng ating mabait na Diyos. Ikaw at ako ay narito at nagpupuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon at tayo po ay tunay na pinagpala. Say, praise the Lord. Ating naranasan ang tunay na pagpapala, pag-ibig ng gagaling sa ating mahal na Panginoon. Say amen. Hindi liko ang mahal na Panginoon upang limutin niya ang ating ipinakitang pag-ibig sa Kanya. Kaya sa ating pagdalo sa Kanyang banal na gawain, nakita ng mahal na Panginoon, mayroon tayong pagsisikap
Iba say, praise the Lord. Hindi yan makakalimutan ng ating mahal na Panginoon. Iba say, amen. Hindi yan makakalimutan ng ating mabait na Diyos. Mayroon kang pagsisikap sa iyong pagdalo sa gawain ng ating mabait na Diyos. Hindi yan makakalimutan ng mahal na Panginoon. Sa iyong pagtawag, kikilos ang kapangyarihan ng ating mabait na Diyos. Maramdaman mo ikaw mismo ang makakaranas na hindi ka kailanman bibiguin ng mahal na Panginoon. Maramdaman mo ang saganang gawa ng Diyos sa iyong buhay. Iba na say, praise the Lord. Kaya sasabihin mo, totoo, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Iba na say, amen. Bakit po nakapagpatotoo yung ating kapatiran doon sa lugar ng Santa Ines? Napadpad yung kanilang sakayan. Pero naroon po yung pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Iba na say, amen. Ganoon din po sa bawat buhay natin. Tayo po ay naging matagumpay dahil kailanman hindi tayo iniiwanan ng ating mahal na Panginoon. Huwag lang nating pabayaan. Huwag nating pabayaan. Huwag tayong manghina. Huwag tayong bumaba. Kundi magpatuloy tayo. Iba na sa amen. Nasa kasaganaan man, nasa kasalatan man, nasa kagutuman, nanatili tayo na purihin, pasalamatan ang ating buhay na Diyos. Sapagkat sa oras po ng hindi natin inaasahan ng mga bagay na minsan dumating ang hindi magandang pangyayari, naroon po yung pag-iingat, proteksyon ng ating buhay na Diyos sa bawat mananampalataya. Yung kailan pong kasamahang iba na hindi mananampalataya, kahit yung batang maliit, hindi man maganda, masama man mga kapatid sa kailang pakiramdam, sapagat sila po ay binawian ng buhay. Subalit pinakita lamang ng mahal na Panginoon ang tunay na naglilingkod sa ating buhay na Diyos. Naroon po yung pagtatagumpay sapagkat ang pag-iingat ay ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Iba rin sa amen. Hindi man tayo natutuwa na yung kailang kasamaan ay talagang binawian ng buhay. Pero sa time po na yun, pinakita lamang ng ating napakabait na Diyos, ng ating Diyos na tinatawagan, totoo, buhay at tumutugon sa ating mga panalangin. Sa turo at aral, unang dalangin ng ating beloved pastor, nagiging matagumpay ang ating buhay sapagkat totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Iba sa amen. Magpatuloy tayo. Iba sa praise the Lord. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding sikap. Iba sa praise the Lord. Anong gayunding sikap? Yung ating kaisipan, pilit na ating pong hinaharap, gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kahit minsan ayaw na natin. Pakiramdam natin tayo ay talagang bagsak na. Walang-wala na. Pero kapag tayo po ay mayroon pagsisikap makarating sa gawain ng ating buhay na Diyos, diyan natin mararanasan ang pagtatagumpay, ibibigay, ipagkakaloob ng ating buhay na Diyos. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Iba sa amen. Yun po ang ating nalalaman. Yun po ang ating nakikita. Sagana ang mga member ng Jesus Miracle Crusade sa gawa ng ating buhay na Diyos. Kaya bawat isa po sa atin, hindi nawawala ng patotoo sapagkat sagana ang pagpapala na ating natatanggap nang gagaling sa ating mahal na Paisong Kristo. Iba sa amen. Ninanasa namin ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Ibig sabihin mga kapatid, yung kapaguran wala. Iba sa amen? Yung kapaguran wala mga kapatid. Palagi pong nasa kanyang isipan yung pagsisikap sapagkat ang pag-asa ay hindi, mga kapatid, sa sanlibutan ito ang kanyang pag-asa. Ang kanyang pag-asa ay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ang tunay na tagumpay ay wala sa mundong ito. Ang tunay na tagumpay ay nasa piling ng ating buhay na Diyos. Iba sa amen. Iba sa praise the Lord. Mayroon po ito isang kapatiran na nagpapatotoo.
Palagi po siyang inuusig doon sa kailang barangay. Sabi, saan ka bang simbahan pupunta? Bakit lakad ka ng lakad? Ano bang mayroon doon? Lakad ka ng lakad. Nagpapatuloy ka yan, lakad ka ng lakad, hindi ka ba binibigyan ng pamasahe? Ano bang mayroon doon? Ang sagot po ng ating mahal na kapatid, masaya ako ngayon na ako ay lumalakad papunta sa gawain sapagkat ako ay pinalakad ng ating mahal na Panginoon. Yung palang kapatid na yon, hindi natin makalakad, pilay. Subalit siya ay pinagaling at pinalakad, pinalakas ng ating napakabait na Diyos. Hindi po siya umaatras. Dire-diretso po siya sa pagdalo sa kanyang sa mahal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kahit walang pamasahe, kahit wala na siya, pero sagana po siya sa gawa ng ating mabait na Diyos na kailanman hindi niya makakalimutan kanyang kinakilala ang bagay na magaling at ang kanyang pag-asa ay walang iba. Siya ay tunay na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. May pag-asa siya na hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, may pag-asa siya na ang kanyang ginagawang ito ay kalugod-lugod sa paningin ng ating mabait na Diyos. Iba na sa iyo, praise the Lord. Sabi ito mga kapatid sa binabasa, ninanasa namin ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Iba sa amen. Ibig sabihin talagang hindi mo ito pwedeng harangan. Kahit anong klaseng hadlang mayroon dyan, ihahakbang niya ang kanyang paa sapagkat mayroon siyang pananampalataya na walang makapaghadlang sa kanyang pagdalo, paglilingkod sa mahal na Panginoon sapagkat ang naramdaman niya ay saganang tagumpay na nanggagaling sa ating buhay na Diyos. Everybody say amen. Yun din po ay ating naranasan, dumaan itong pandemic na ito, na bawal nang magpakpak ang mga kamay, bawal magingay, bawal magtipon-tipon ang mga tao, o kung magtipon-tipon man, mayroon po ng social distancing. Tayo ba ay napigilan? Hindi po tayo napigilan sapagkat alam natin ang ating ginagawang ito ay nakakalugod sa paningin ng ating mabait na Diyos at tayo po ay naging matagumpay dahil nakilala natin ang saganang gawa ng ating buhay na Diyos sa bawat buhay natin. Ibig say, praise the Lord. Gusto man tayong patigilin, subalit tayo po ay hindi natigil sapagkat buo ang ating pag-asa, buo ang ating pananampalataya ng ating pinaglilingkuran ng Diyos ay totoong buhay makapangyarihan. Nagiging tayong matagumpay sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Iba na say, praise the Lord. Hebreo 10:38. Dito po sa Hebreo 10:38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa mga pagbasa sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pong pinag-aaralan ngayon, ito po ay hindi mga kapatid basta atin lang pinag-aralan. Kundi ang ating pong pinag-aaralan ngayon, ito po mismo ay nararanasan natin sa ating buhay. Amen po ba? Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ito po mga kapatid ay nakikita natin mismo. Doon po sa hindi dumidiretso, nag-aalangan, hindi sumasampalataya sa ating mabait na Diyos. Mayroon po siyang pagdududa. Hindi nalulugod yan ang mahal na Panginoon. Tinuruan tayo ng ating beloved pastor ang naglilingkod sa ating totoong buhay na Diyos na bubuhay sa pananampalataya. Walang kinatatakutan. Everybody say amen. Ang kinatatakutan niya lamang ay ang ating mahal na Panginoon na hindi masunod ang kalooban ng ating buhay na Diyos. Everybody say amen. Nakita natin sa ating beloved pastor kung paano niya bago itinurok ang salita ng Diyos sa banal na iglesyang ito. Ito po mga kapatid ay in-apply niya muna sa kanyang sarili at nakita natin ng ating mahal na pastor, bagay siya po ay pinagpahinga ng ating mahal na Panginoon, pero kailanman hindi natin nakita ang ating beloved pastor na siya po ay nanghina sa kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bagkus kahit siya ay kahit siya po mga kapatid ay
nandoon na sa sitwasyon na hindi na po siya makagalaw. Pero po, tuwing banal na gawain, siya po ay naroon, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating buhay na Diyos. Ibig say, praise the Lord. Minsan sa ating mga buhay, hindi po tayo exempted sa ating mga karamdaman, sakit. Pag dumarating, yung minsan, hindi na po tayo makagulapay. Bedridden na po tayo. Ang iba ginagawang dahilan, hindi muna ako dadalo sapagkat hindi ako makabangon. Hindi muna ako dadalo sapagkat masakit yung aking paa. Hindi muna ako dadalo sapagkat marami akong nararamdaman ngayon. Dumating na po yan sa punto sa aking buhay na hindi po ako makakilos. Halos po yung aking sitwasyon, wala pong ibang, hindi po ako makabangon, hindi po ako makaupo, hindi po ako makatayo. Wala pong ibang magandang posisyon sa aking naramdaman. Nung dumating po sa punto ang aking kalagayan ganun, ang maganda pong naramdaman na sitwasyon, magandang posisyon, magandang pakiramdam, luhod mga kapatid. Pag nakaluhod po ako, maganda yung aking pakiramdam. Pero po ako po ay nakaupo, hindi ako makaupo, hindi po ako makatagilid. Ganun po yung aking naramdaman. Pero po, isa po ang laman ng aking isip. Hindi ko po ginawang dahilan na hindi ako makarating sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Naisip ko, kung ang ating beloved pastor sa ganyang kalagayan hindi na po makagalaw, pero naroon sa gawain ng ating mabait na Diyos. Iba say, praise the Lord. Yun po ang sumagi sa aking isipan at nakita natin ang tagumpay ay nanggagaling walang iba sa ating napakabait na Diyos. Iba say, praise the Lord. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Anong ibig sabihin nito? Pagsubok man, kawalan man, paghihirap man, sons of God, march forward. Iba say amen. Ano mang hirap ang ating dinadanas sa mundong ito, kahirapan, kawalan, kabalisahan, ang pagtatagumpay ay nasa ating buhay na Diyos. Paano natin matatanggap ang tagumpay na yan? Mayroon tayong pagsisikap. Ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Ibig sabihin, ang ating paa, ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po pwedeng gawing dahilan kung ano man po ang ating harap sa mundong ito, kahirapan, kabiguan man, ang ating nasa isip, nakalugod-lugod sa mahal na Panginoon, walang iba gawin ang kalooban ng ating napakabait na Diyos. Iba na say amen. Kaya na po ang mga sabi sa Malang Kasulatan, sa Gawa 14:22. Basahin po natin ang talata na yan. Ito po ang buhay ng mga apostol noon. Hallelujah. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 14, versikulo 22, sabi, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa karaan ng Diyos. Amen. Iba na say, praise the Lord. Pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Iba na say amen. Ibig sabihin talagang kung paano po sabi dito sa Malang Kasulatan sa ating binabasang mga talata na huwag kayong makilos. Kayo'y magsisatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Ito po lang mga kapatid, talagang mangyayari. Bakit mayroong talata na ganito, kayo'y magsitatag na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon? Sapagkat maraming kadalamhatian ang ating dadanasin. Iba na say, praise the Lord. Marami tayong dadanasin kadalamhatian. Marami po tayong dadanasin ng mga hindi magandang bagay. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin, kung tayo ay Kristiyano na, maganda po yung ating kalagayan. Totoo po yan, magandang ating kalagayan. Pero bago po natin matanggap ang tunay na mabuting kalagayan, dadaan po muna tayo sa mga pagsubok. Amen po ba? Iba rin sa praise the Lord. Hindi tayo magiging matagumpay. Hindi po tayo magiging matagumpay kung hindi po tayo dadaan sa pagsubok. Pero po, ang pangako ng ating mahal na Panginoon, marami man ang kadalamhatian ng matuwid,
ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Everybody say amen. Marami man ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Ibig sabihin, sa talatang ito, walang pinipili ang ating napakabait na Diyos. Ano man po ang ating dadanasin sa mundong ito, naroon po yung pagliligtas ng ating mahal na Panginoon sa bawat buhay natin. Sapagkat ang mata ng ating mabait na Diyos, ito ay nakatitig sa mga matuwid. Iba rin sa amen. Iba rin sa praise the Lord. Kaya naroon po yung pagsisikap natin na tayo po ay maging kalugod-lugod, laging sagana sa gawa ng ating buhay na Diyos. Iba rin sa amen. Sabi nga sa Banal na Kasulatan, maging tayo man ay wala man tayo sa bahay, wala man tayo sa tahanan, tayo po ay maging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Iba rin sa praise the Lord. Yun po ay nakalagay sa Banal na Kasulatan. Maging tayo po ay wala man sa tahanan, wala man tayo sa ating mga bahay, tayo po ay nasaan ibang lugar. Tayo daw po ay maging kalugod-lugod sa paningin ng ating mabait na Diyos. Sapagkat sa oras na dumating yung kadalamhatian, naroon po yung pagliligtas sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sino po ang nakaranas ito? Lahat po tayo nakakaranas nito. Mayroon mga patotoo kung paano ang pag-iingat ibinibigay ng ating napakabait na Diyos, nararanasan ng bawat mananampalataya. Iba rin sa amen. Ang tagumpay, palagi nating ihisigaw, ang pag-iingat ay ibinibigay ng ating buhay na Diyos. Iba rin sa praise the Lord. Inyong kilalanin ang bagay na magagaling. Ang patutuo ng ating mahal na kapatid, imposible. Yung kailan pong bahay, naroon na po, dumidila na po yung apoy at plywood pa lamang mga kapatid, yung kanilang dingding, imposible hindi masunog. Pero po sa kanyang pagpupuri at pagtitiwala sa ating buhay na Diyos, na ang sabi niya, Jesus is alive, yung apoy hindi po tumutuloy sa kanilang bahay. Kaya maging yung po mga volunteer, yung mga fire volunteer, yung mga bombero, sabi nila, anong mayroon dito? Bakit hindi nasusunog ito? Ang sagot ng ating mahal na kapatid, sapagkat kami ay totoong anak ng ating mahal na Panginoon, na sa oras ng kagipitan, ang Diyos namin pinaglilingkuran, ay kami ay iniingatan. Iba rin sa praise the Lord. Yun po ang ating kailangan ngayon na panahon. Sapagkat ang kaguluhan po ay nandyan. Yung pong lindol sa Colombia, naglabi po yun mga kapatid. Kung dito po nangyari yan sa Pilipinas, yung mga building talagang ibinabagsak. Walang piling building. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa ating pong lugar, ang tagumpay, palagay nating naranasan, sa pinapatunayan lamang ng mahal na Panginoon, na tayo pong naglilingkod sa ating buhay na Diyos, naroon po ang saganang pagpapala, saganang gawa ng ating mahal na Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Iba sa praise the Lord. Kaya pagpalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos, magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod, pagtitiwala, pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Mayroon na po tayong, sabi ito sa Banal na Kasulatan, ninanasa namin ng bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Iba sa amen. Magkaroon ding sikap sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sapagkat sa oras ng kabalisahan, sa oras ng kadalamhatian, naroon po yung pagmamalasakit sa atin ng ating buhay na Diyos. Saan po natin maranasan yung pagmamalasakit? Doon po sa hindi umuurong. Doon sa nagpapatuloy, ibinibigay ng mahal na Panginoon yung pagmamalasakit. Iba na si praise the Lord. Yung pagliligtas ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa na tumitiwala at hindi nagsasawa na pasalamatan, purihin, sambahin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating pag-asa ay walang iba sa ating buhay na Diyos. Huling talata, unang Pedro 5:7. Basahin po natin ang talata na yan, tayo po ay aawit na. Praise the Lord, hallelujah. Unang Pedro 5:7. Ito po sa unang Pedro, versikulo 5, ang talata ay 7. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord.
ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Ibig sabihin sa Lord. Ano po ang ating kinabalisa ngayon? Walang nakatago sa ating mahal na Panginoon. Atin lamang pong ipagkatiwala, ilagak sa ating mabait na Diyos. Lahat. Ibig sabihin, amen. Ibig sabihin, wala tayong ititira sa ating sarili. Ilagak natin sa ating malapit lahat ng ating kabalisahan sapagkat tayo po ay ipagmamalasakit ng ating buhay na Diyos. Ibig sabihin, amen. Pangako yan ng mahal na Panginoon. Kung gaano tayo pinahalagahan ng ating napakabait na Diyos. Ang lais lamang ng malapit na makita sa atin, ilagak natin ng buong tiwala ang lahat ng ating kabalisahan. Naroon po yun ng pagmamalasakit sa atin ng ating buhay na Diyos. Kaya sa sunod na gawain, ikaw mismo ang gagawa ng paraan. Mahal na Panginoon, natuto ako na ilagak ko ang lahat ng aking kabalisahan sa iyo. Narito ngayon, ako'y magpapasalamat sapagkat totoo ka, buhay ka, naranasan namin na ikaw ang aking Diyos na buhay na pinaglilingkuran, walang nakaptago sa amin, lahat ng aking pangangailangan, ibinibigay mo, mahal na Panginoon. Ibig sabihin, Lord, lahat ng ating kabalisan, ilagak natin sa ating buhay na Diyos sapagkat tayo ay ipagmamalasakit ng ating mahal na Panginoon. Yun po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Tapat ang ating mahal na Panginoon. Ibig sa amen. Hindi liko ang Diyos. Sabi po sa ating binasa, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin niya ang inyong pinapakita na pag-ibig sa mahal na Panginoon. Hindi po yan nakakalimutan ng ating mahal na Panginoon. Ibig sa praise the Lord. Ikaw mismo ang mga karanas niyan na totoo. Buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ipagmamalasakit tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang mga kapatid, basta ito salita na ating pinag-aaralan, kundi ito po mismo ay mangyayari sa ating buhay. Lalakip ang kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. Maranasan natin sa iyong buhay, sa aking buhay, ang salita ng Diyos na ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at ang tagumpay ipinagkakaloob ng mahal na Panginoon. Doon sa hindi umaatas, palaging diretso, nagtitiwala sa mahal na Panginoon, tagumpay ang buhay ng mananampalataya. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Tayo pa umawit sa ating napakabait na Diyos. Alam po ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging sa ating mahal na Panginoon po lamang. Ating pong awitin ang luklukan. Hallelujah. Ang kalakasan natin ay nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Ang ating kasiyahan ay nanggagaling sa ating napakabait na Diyos. Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangan mo sa aking buhay. Ikaw kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangan mo sa aking buhay. Ikaw ang lahat. Kay ganda ng iyong luklukan, ayaw ko na lumisan. Tibok ng puso, damay ng buhay ko. Ako'y uhaw sa'yo sa dako ng kabanalan.
Maraming salamat sa iyo, mga Panginoon. Tunay ng kaming lakas. Patuloy mo malapit pagkakalabot sa amin. Wala kaming malapit na kakayanan kung wala ka, mahal na Panginoon. Ang kalakasan ay patuloy mong binibigay sa bawat isa sa amin. Lubos kami nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Ang pagtatagumpay ay nanggagaling sa iyo. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kapurihan ay walang iba sa iyo lamang, mahal na Panginoon. Manalangin po tayo sa oras pong ito sa ating dakilang Diyos. Ating ipaabot sa ating mahal na Panginoon na tayo po ay panghawakan hanggang sa kanyang pagbabalik at tayo pa ay manatili sa katwiran, sa kalooban ng ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. Mapagpala na yung mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan po malapit sa Kristo. Sa oras po ito, malapinon, at po yung mga pinagpalang mga anak, malapin hindi makarapat-dapat, sumalik kami yung kinahamagan, Panginoon. Ayon po dalangin sa iyo, Panginoon, anuman lahat na pagkukulang, mga pagkakamali, minsan pa, Panginoon, aming napapagbigyan ng aming makahinaan, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay linisin mo, pawiin mo sa aming mga sariling buhay, na kami, Panginoon, ay huwag mabuhay sa aming sarili. Kundi kami, Panginoon, ay tulungan mo, hubungin mo, Panginoon, na kami ay manatili, na lumakad, na may takot, sa iyong pangalan, Panginoon. Kami ay maging kalugod-lugod, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maratan mo kami, na kami, Panginoon, ay tunay na may takot at gumagawa sa iyong kalooban. Ang mga bagay na iyan, Panginoon, namin magagawa, kaya ang paglalapit namin sa iyo, Panginoon, patuloy mo namin kahabagan panghawakan, mahal na Panginoon. Sabi mga tungkulin, mga pinsibal na gawain, ito ay magampanan kung wala ka, mahal na Panginoon. Dalangin po namin sa iyo, lalo mong maling pagtibayin, mahal na Panginoon, sa bawat sa amin. Ang tunay na pagpapala, malapay ng karunungan, ang gagaling sa iyo, malapay noon. Panghawakan mo kaming lahat, malapay noon. Habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik, kami malapay na ipagmaka sa mundong ito. Tulungan mo kami, malapay noon, anuman harang ng diablo sa aming mga harapan, malapay noon. Ang tagumpay ipagkaloob mo sa amin, malapay noon. Manatili kami, malapay noon, sa pagtitiwala sa iyo. Panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik, malapay noon. Panghawakan mo kaming lahat, malapay noon, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Sa unat dalangin, ang beloved pastor, mga beloved children, mga manggagawa sa iyong malalagawain, malapay noon. Lahat kami, malapay noon, ay maging matagumpay hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Ating pong sawayin ang mga karamdaman, umaalipin sa ating katawan. Ang ating maintenance ay walang iba, ay ang pagtitiwala at pananampalataya sa ating napakabait Diyos. Lahat kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Walang nakatago. Lahat ay hayag sa ating buhay na Diyos. Kaya sa oras pong ito, ating ipagkatiwala ang ating sarili sa ating mahal na Panginoon. Ang tagumpay ay ating makakamtan sa pamamagitan po ng ating pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa oras pong ito po ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Ang pagtitiwala ay nasa iyo, mahal na Panginoon. Sa aming makaramdaman, minsan pa, mahal na amin na natatanggap, wala Panginoon, dala ng aming mga kahinaan, kung ito ay mga pagsubok man, ito ay pagtutuwid sa amin, wala Panginoon. Aming sinasawa ay lagnat, trangkas, ubo, sakit na karamdaman, sakit sa puso, halilahat, high blood, TB, diabetes, o ano mang karamdaman, mayroon, goiter, cast out, be healed, in Jesus' name. Cast out, be healed, in the name of Jesus. Pagkabingi, pagkapilay, pagkamulang, cast out, be healed, be healed. Panghihina, panglupaypay, pagmumura, pagsisinungaling, walang pananampalataya, cast out, be healed, in the name of Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating mabait na Diyos.
Tayo pa tumayo na mga kapatid. Tayo po ay tatalon. 3 beses sabi, hallelujah, praise the Lord. Ang pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, yun po ay makapangyarihan. Ang sumisigaw nito, ang nagbabanggit po ay ang tunay na mga pinagpalang anak ng ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Glory. Alam po na magpupuri at pasasalamat. Pagdadakila ay walang iba sa ating napakabait na Diyos lamang.